1.4 milyon katao na italang bumisita sa lalawigan ng Sultan Kudarat mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. DTI Sultan Kudarat nagsagawa ng pagsasanay sa mga magsasaka ng kape sa bayan ng Libak. At Libak Legislated National High School panalo sa Kidlat Talas 2024 Season 2. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 31, taon 2024. 1.4 milyon katao na italang bumisita sa lalawigan ng Sultan Kudarat mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Narito ang ulat. Ikinalulugod na ipahayag na tumanggap ang lalawigan ng Sultan Kudarat ang isang kahangahangang 1,486,584 na pagdating ng turista mula sa first hanggang third quarter ng taong 2024. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa lumalagong reputasyon ng lalawigan bilang isang tanyag na destinasyon na kilala sa mayamang kultura, magagandang tanawin at mainit na mabuting pakikitungo. Habang ipinagdiriwang ang pagtaas na ito sa turismo, ang mga lokal na negosyo ay nakikinabang mula sa pagpapalakas ng aktibidad na humahantong sa mas maraming mga pagkakataon sa trabaho at isang mas mahusay na kalidad ng buhay para sa ating komunidad. Itinatampok ng milestone na ito ang mga natatanging atraksyon at ipinapakita ang mga pagsisikap ng lahat ng kasangkot sa pagtataguyod ng kagandahan ng Sultan Kudarat. Sa patuloy na pamumuhunan sa infrastruktura at napapanatiling turismo, umaasa sa kinabukasan ng lalawigan. Ang tagumpay na ito ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalaking tagumpay na nag-aanyaya sa mga bisita mula sa malapit at malayo upang maranasan ang kagandahan at init na pakikitungo ng mga mamamayan ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. DTI Sultan Kudarat nagsagawa ng pagsasanay sa mga magsasaka ng kape sa bayan ng Libak. Narito ang ulat. Matagumpay na natapos ng DTI Sultan Kudarat Rapid Growth Project katuwang ang Municipal Agriculture Office o MAGO ng bayan ng Libak ang pagsasagawa ng 2 araw na pagsasanay sa pag-ani ng kape, paghawak sa post-harvest at pagproseso sa mga magsasaka sa Barangay Kitodak, bayan ng Libak, lalawigan ng Sultan Kudarat noong ika-21 hanggang 22 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kasama sa pagsasanay ang mga serye ng theoretical at mga workshop na sumasaklaw sa mga paksa tulad ng tamang pag-aani, pag-uuri ng mga cherry ng kape, pagbuburo, pagpapatuyo at green bean grading. Bukod pa rito, nagkaroon ng pagkakataon ng mga kalahok na pahusayin ang kanilang kaalaman sa kape sa pamamagitan ng isang comparative cupping session. Ito ay nilahukan ng 30 magsasaka ng kape mula sa mga barangay ng Kitoda, Villamonte, New Kalinog at Kapilan sa bayan ng Libak, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang pagsasanay na ito ay naging posible sa pamamagitan ng katalubhasaan ni Ginoong Rejan A. Basco, isang PCQC winner, robust na processor,
at Q Grader kasama si Binibining Jaya Paredo, isang coffee professional na nagsilbing resource person na nasabing pagsasanay. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Lebak Legislated National High School panalo sa Kidlat Talas 2024 Season 2. Narito ang ulat. Kahapon, ika-30 ng Oktubre taong kasalukuyan, naganap ang pinakahihintay at inaabangan ng mga mag-aaral at guro kung sino ang mananalo sa Kidlat Talas 2024 Season 2 na kung saan naglaban ang 12 paaralan dito sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa labanan ng talino, nanaig ang Lebak Legislated National High School na tinabibilangan nina Angelo Gabriel Calapian, Chloe Ann L. Dizon, Lois Nicole A. Esparis at Justin Wayne M. Violata na nasa ilalim ni na Teacher Lexer Mark A. Bandilla at Dexter H. Alvarado na pawang mga coach ng mga mag-aaral na nag-uwi ng tropeyo at 25,000 pisong perang gantimpala. First place naman ang Sultan Kudarat State University Laboratory High School na kinabibilangan nila Stephen Yuan C. Talwa, Gailan Aliena N. Paskin, Kaidi Alexa A. Fuentes at Kenneth Sian P. Orfeso na nasa ilalim ni Teacher April May A. Marcelia at John Lester I. Fano bilang mga coach na sila ay nag-uwi ng tropeyo at 15,000 pisong perang gantimpala. At second place naman ang Bagumbayan National High School na kinabibilangan nina Madeha E. Datumano, Anela Kisha F. Ovial, Cristel Mer L. Lero at Abelino P. Bacalto Jr. na nasa ilalim ni Teacher Ralph Anthony L. Jeronimo at LT Leeds B. Baklaan na pawang mga coach na nag-uwi ng tropeyo at 10,000 pisong perang gantimpala. Ang mga hindi nanalo na kupunan ay tumanggap naman ng 5,000 piso bawat isa. Matatandaan noong nakaraang taon, ang Lebak Legislated National High School pa rin ang nanalo kung saan ito na ang kanilang back-to-back na panalo. Ang Kidlat Talas 2024 Season 2 ay bahagi ng ika-49 na anibersaryo ng Sukelco na mangyayari ngayong darating ng Lunes, ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw kaibigan.